Ayusin mong seatbelt mo, miss. Maya-maya ay puna nito sa kanya. Ang totoo ay hindi nakakabit ang seatbelt niya dahil hindi niya alam kung paano. Inilapat lang niya yon sa baywang. Paano ba to ikabit? Bulong niya. Nagulat siya nang lumapit ang lalaki at ito ang nag-ayos ng seatbelt niya. Nagpigil pa siya ng hininga dahil sa lapit ng mukha nito sa kanya. Salamat. Anya nang lumayo to sa kanya. Nang payapa na ang lipan ng eroplano ay naglabas ng drawing book mula sa kanyang bag si Kelly at gumuhit ng ulo ng lion at tigre na nag-aaway. Pagkatapos ay muli siyang nakaidlip at nagising na lang na nakahinto na ang eroplano. Hala, nawala ang drawing ko. Bulalas niya nang mapansing na punit ang isang pahina sa drawing book. Kinuha ata ng supladong lalaki. Hinanap niya ang lalaki pero wala na ito. Nagmadali na siyang bumaba bit-bit ang malaking traveling bag. Pagdating sa malawak na arriving area ng airport ay natanaw na niya ang kanyang ama na kumakaway. Excited siyang lumapit dito at yumakap. Ang tangkad mo na anak ah. Paslit ka pa nung inuwi ka ng mama mo sa Davao. Sabi ni Rodolfo, ang kanyang ama. Mabuti may Facebook na at nakita ko ang account niyo kaya nagpakilala ko at nakausap po kayo. Anya. Oo nga eh. O siya, uwi na tayo. Alam kong gutom ka na. Nagpahanda ako ng masarap na hapunan. Inakbayan siya ng ama at binitbit ang kanyang bag. Sabay na silang lumabas ng airport at tinunton ng kotse ng Ginoo. Last year pa sana kita kukunin anak, nung kamamatay ng nanay mo. Kaso kinausap ko muna ang stepmother mo. Sabi ni Rodolfo nang lula na sila ng kotse. Ito ang nagmamaneho at katabi siya. Pumayag man ho ba ang asawa niyo na patirahin ako sa bahay niyo? Anya. Oo naman, ikaw ang panganay kong anak. Hindi lang kami kinasal ng nanay mo kasi ayaw sa kanya ng lolo mo. Nakita ko po sa Facebook, dalaga na rin ng kapatid ko. Kaso hindi niya tinanggap ang friend request ko. Hindi rin siya sumagot sa chat ko. Si Jenny. 24 na siya at pinakamalditang bata. Makakasundo mo rin siya. Matanda lang pala ako ng 2 taon sa kanya. Ang mga kapatid ko na anak ni mama sa asawa niya mababait po. Ilan pala ang anak ng nanay mo sa asawa niya? 2 po, parehong lalaki. Nagtatrabaho na rin sila. Bumuntong hininga ang Ginoo. Sorry pala kung hindi kita nasuportahan noon, anak. Hindi ko na kasi makontak ang nanay mo. Sana'y nakapag-aral ka ng kolehiyo. Pagkuha na sabi nito. Ayos lang po pa. Natapos ko naman ang high school. Simula kasi nang naoperahan sa puso si mama, ako na nagtrabaho para sa pamilya. Napakabuti mo anak. Proud ako sa'yo. Tipid siyang ngumiti. Pagdating sa bahay ng kanyang ama ay nakahanda ng hapunan. Aware si Kelly na mayaman ng tatay niya ayon na rin sa kwento ng kanyang ina. Welcome home, Kelly. Nakangiting bati ng kanyang madrasta at saglit siyang niyakap. Salamat po, tita. Anya. Nasipat niya si Jenny na nakaupo sa harap ng lamesa ng pagkain. Busy ito sa hawak na cellphone. Nang kumakain na sila ay biglang may dumating na mga bisita. Sino sila pa? Tanong ni Kelly sa ama. Naging uneasy ang Ginoo. Sila ang parents ng fiancé mo anak. Ani Rodolfo. Fiancé po? Manghang bulalas niya. Nilapitan siya ng Ginoo at bumulong. Anak, nabanggit ko sa'yo na nakasanla ang hotel natin at nagastos ang pera sa pagpapagamot ng lolo mo sa cancer. Ang gusto ng business partner ko na napagsanlaan, ipakasal ang anak nilang lalaki sa panganay kong anak, which is ikaw. Anito. Natigalgal si Kelly at hindi malaman ang sasabihin. Binalot na ng kaba ang kanyang puso. Ipapakasal niyo ko sa lalaking hindi ko po kilala? Mangiyak-ngiyak niyang wika ng mahimasmasan. Hindi na siya nasagot ng ama nang busy na itong makipag-usap sa mga bisita. Wala sang wisyo siyang kumain dahil sa sama ng loob. Nang umalis ang bisita ay sakalang muling nakausap ni Kelly ang ama. Pa, bakit naman ganito? Ayaw ko magpakasal. Mangiyak-ngiyak niyang baktol. Anak, wala akong choice. Makukulong ako kung hindi maibibigay ang gusto ng pamilya ni Jonas. Huwag ka mag-alala, mabait si Jonas at natitiyak kong mamahalin ka niya. Umiral naman ang awa niya sa ama at hindi na nakatutol pa sa desisyon nito. Idinaan na lamang niya sa dasal ang takot. Linggo ng gabi ang engagement party ni Kelly kay Jonas. Sa hotel ng papa niya gaganapin ang party. Patungo na siya sa hotel suite kung saan siya magbibihis nang harangin siya ni Jenny. Talagang hindi ka uurong sa kasal, ate? Dapat ako magpapakasal kay Jonas, kaso ikaw ang gusto ng parents niya. Kainis. Dapat hindi ka na pumayag na pumunta rito eh.
Palatak nito. Ginagawa ko to para isalba ang hotel at si Papa. Kung may mali man sa sitwasyon, naniniwala ako na gagabayan ako ng Diyos. Anya. Fine, magpakabayani ka. Papasok na sana siya sa kwarto, ngunit pinigil siya ng kapatid. Sa kabilang kwarto ka, ate. Ako ang gagamit ng suite na yan. Sabi nito. Ha? Pero dito ako'y tinuro ng empleyado. Pinareserve ko ang room na to. May duplicate ako ng access card sa kabilang kwarto, kaya dun ka na. Hinabot nito sa kanya ang access card. Kinuha naman niya yon at pumasok sa kabilang kwarto. Dumiretso siya sa banyo dahil ihing-ihi na siya. Pagkatapos ay tumayo siya at bubuksan sana ang pinto, ngunit nakalock sa labas. May tao ba riyan? Anya habang kinakalampag ang pinto. Wala siyang marinig mula sa labas. Naiwan ang bag niya sa kama kaya walang cellphone. Maya-maya ay may nagbukas ng pinto. Jenny? Tawag niya. Palabas na siya ng banyo ngunit isang lasing na lalaki ang sumalubong sa kanya. Sino ka? Balisang tanong niya. Who are you? Wala sa wisyong tanong din ito. Nawalan ito ng balanse kaya napayakap sa kanya. Hala, bakit ka narito? Tinitigan siya nito sa muka. You're cute. Paos nitong wika. Nang matitigan ng mukha ng lalaki ay napamilyar to sa kanya. Teka, ikaw yung lalaki sa eroplano ah. Ang init. Angal nito. Magsasalita pa sana siya ngunit bigla siya nitong siniil ng halik sa mga labi. Dahil sa pangahas nitong halik at haplos sa kanyang katawan ay natukso siyang tumugon. Dahilan kaya nabuwal sila sa kama at hinayaan itong angkinin siya. Nakaidlip si Kelly at ginising lamang siya ng kalampag sa pinto. Napabalikwas siya at mabilisang nagbihis ngunit biglang bumukas ang pinto. Kelly? Gilalas na sambit ng kanyang ama. Kasama nito ang kanyang fiancé. Papa? Nilamon na siya ng kaba. Anong kalokohan to ha? Lumabas ka! Nanggagalaiti na ang Ginoo lalo na nang makita ang lalaking tulog sa kama at hubad. Napatili siya nang kaladka rin siya ng ama palabas ng silid. Nahaklit pa niya ang kanyang bag sa lamesa. Pa, hindi ko po kilala ang lalaking yun. Nagulat na lang ako nang pumasok siya sa kwarto. Naudlot ang kanyang pagpapaliwanag nang sampalin siya ng ama sa pisngi. Napahagulgol na siya at nabingi sa masasakit na salitang ibinato ng Ginoo sa kanya. Samantala, 8:00 na ng umaga nagising si Leonardo. Natigilan siya nang mapansin ang mansya ng dugo sa kamang hinihigaan niya. What happened earlier? Tanong niya sa kawalan. Nagpanik na siya dahil wala siyang saplot sa katawan. Kaagad siyang nagbihis at tinawagan ng kanyang assistant. Pinapunta niya ito roon sa kwarto. Maya-maya ay dumating si Rigor, ang kanyang assistant. Ano po ang problema, sir? Ani Rigor. Can you explain what happened last night? Hinatid ko po kayo rito sa hotel suite kasi nalasing na kayo matapos ang dinner meeting with investors. Nalasing din ako kaya hindi ko kayo maipag-drive. Sabi nyo, dito na tayo matulog sa hotel kaya nag-book ako ng 2 kwarto. Muli niyang tinitigan ang dugo sa kama. Ramdam din niya ang munting kirot sa kanyang pagkalalaki. May kasama ba akong babae na pumasok dito sa kwarto, Rigor? Wala naman po. But I'm sure I had sex with a woman. Ho? Paano nangyari yun? Mag-isa ko kayong hinatid dito. Ask the hotel staff to investigate. Gigil niyang utos. Yes, sir. Umalis naman si Rigor upang gawin ang kanyang utos. Hindi siya nakontento at sinundan si Rigor sa front office ng hotel. Kausap na nito ang manager. Pumayag itong makita nila ang CCTV footage sa labas ng kwarto. Pinagamit niyang kwarto sa akin na may taong nauna. What a poor service! Gigil niyang asik sa staff ng hotel. Kahit anong paliwanag ng mga ito ay hindi siya naniwala. Pinaubayan na niya kay Rigor ang problema at umuwi na. Sa bahay ni Kelly, mahigit 1 buwan na siyang hindi pinalalabas ng papa niya bilang parusa. Galit pa rin ito dahil sa na-cancel niyang kasal. Napapadalas ang pagkahilo niya at nagsusuka rin sa umaga. Kelly! Galit na tawag ng kanyang ama. Natatarantang lumabas naman siya ng kwarto. Bakit po pa? Anya. Totoo bang buntis ka? Nanlilisik ang mga matang tanong nito. Hindi ko po alam. Anong hindi mo alam? Nakita ka raw ni Jenny na nagsusuka tuwing umaga. Nagsisisi ako kung bakit kinuha pa kita. Ngayon, ayaw ka ng pakasalan ni Jonas. Mag-impake ka at umuwi na ng Davao. Hindi siya kumilos kaya ang Ginoo ang nagsilid ng gamit niya sa bag.
Nilamon na siya ng inis. Kasalanan ko pa ngayon pa? Hindi ba kayo lang naman ang may gusto sa kasal? Napilitan lang ako dahil concern ako sa inyo. Hindi na timping depensa niya habang lumuluha. Hindi siya pinansin ng Ginoo at kinaladkad siya palabas ng silid. Lumayas ka! Heto ang 10,000, pamasahe mo pa uwi ng Davao. Nanggagalaitin nitong sabi, sabay ipit ng pera sa kanyang palad. Humahagulgol na lumabas siya ng bahay, bitbit ang bag at pera. Naglakad siya hanggang kanto dahil walang masakyang taxi. Nahilo na siya dahil sa sama ng loob. Nang makapasok sa simbahan ay tuluyang nandilim ang kanyang paligid. Nang muling magising si Kelly ay mukha ng pamilyar na lalaki ang kanyang namulatan. Sino ka? Nanghihina niyang tanong. You're finally awake, sabi nito sa baritonong tinig. Nang mahimasmasan ay sa kanya naalala ang lalaki. Ikaw yung nakasakay ko sa eroplano. Bulalas niya. Yes, and I'm also the guy in the hotel suite. I'm Leonardo Guerrero. Anito, nagpakilala na. Marahan siyang umupo. Oo nga pala, naalala ko. Ikaw yung lalaking pumasok sa kwarto ko sa hotel. Can you tell me what happened to us? The hotel staff said you're not supposed to be in my room. Nakita sa CCTV footage na pumasok ka sa kwarto na naibok ng assistant ko para sa akin. Ang sabi ng manager at nakaraw ng may-ari ng hotel. Oo, tatay ko ang may-ari ng hotel. Ang totoo, hindi dapat sa kwarto na yun ako papasok, kaso pinalipat ako ron ng kapatid ko. May access card siya kaya nabuksan ng kwarto. Magbibihis lang naman sana ako ron pero nung nasa banyo ako, may naglock ng pinto kaya hindi ako makalabas. Nang dumating ka lang tsaka nabuksan ng pinto. I see. Nakita rin sa CCTV footage ang pagpasok ng isang babae sa kwarto, pero kaagad ding lumabas. Maybe she's the one who locked you in the bathroom. Nagngit-ngit ang bagang niya sa gigil. Salbahe talaga ang babaeng yun. Pinalayas ako ni Papa dahil sa kasakiman niya. Todo depensa pa siya na wala siyang kinalaman sa nangyari sa akin. Yun pala, siyang may pakana ng lahat. Gusto kasi niyang siyang ikasal dun sa fiancé ko. Nanggagalaitin niyang sabi. Calm down, you're pregnant, and please take care. Sabi ng lalaki. Tumayo na ito. Natitigilan tinitigan niya to. Paano mo nalamang buntis ako? At sino nagdala sa akin dito sa ospital? Usig niya. I monitored your situation since I saw the CCTV footage of the hotel. Napamilyar ko ang mukha mo at naalala na ikaw yung katabi ko sa eroplano noon. Pinasundan kita sa assistant ko at inalam ang sitwasyon mo sa pamilya. Kanina tumawag siya at ibinalita na nasundan ka niya sa simbahan at hinimatay ka. Dinala ka niya sa ospital kaya napasugod ako rito. The doctor confirmed that you're pregnant. I'm sure the baby is mine, unless there's another guy who touched you. Bumuntong hininga siya. Walang ibang gumalaw sa akin, ikaw lang sir. Huwag ka mag-alala, hindi kita oobligahing panagutan ako. Gagawan ko ng paraan para buhayin mag-isa ang anak ko. Anya. Napansin niya ang pag-igting ng panga ng lalaki. Tumalim ang titig nito sa kanya. Are you planning to run away with my child? Wala akong choice. Baka makasira pa ako sa pamilya mo. I'm single. Don't worry. Susuportahan kita hanggang sa mga anak ka. Naibsan ng kanyang agam-agam at nabuhayan ng pag-asa. Salamat. Magtatrabaho na lang ako sa'yo para hindi masayang ang gagastusin mo sa akin at please, stop acting like you're a stranger. Pigil nito sa pagsasalita niya. Stranger naman talaga ako sa'yo, di ba? Isa pa, ginulo ko ang buhay mo. Kaya dapat lang napagsilbahan kita. You look innocent. Ilang taon ka na ba? Anito pagkuwan. Kumalma rin. 26 na ako. You're still young. I'm 32 by the way. Napangiti siya ng pansing kalmado siyang kinakausap ng binata. Hindi ka naman pala sobrang suplado, sir. Nung sa eroplano kasi tayo, nakakatakot kang kausapin. Sabi niya. Hindi ito kumibo at tumalikod na. Kumuha ito ng isang bote ng tubig mula sa misita. Sabihin mo kung okay na ang pakiramdam mo. Kakausapin ko ang doktor para makauwi na tayo. Anito pagkuwan. Uuwi tayo? Saan? In my house. Muli siya nitong hinarap at binuksan ng bote ng tubig. Ibig sabihin ay patitirahin mo ako sa bahay mo? Namilog pa ang kanyang mga mata. Nagwalat siya nang ilapit nito sa kanyang bibig ang tubig. Drink it. Anito. Ibinuka naman niya ang bibig at nilagok ang tubig. Nakatitig pa rin siya sa gwapong mukha ng lalaki. Yes, you will live in my house.
Pinalayas ka sa inyo, di ba? Pagkuwan ay tugon nito sa kanyang tanong. Bigla naman siyang na-excite at pansamantalang nakalimutan ng problema. Nang bumuti ang pakiramdam ni Kelly ay pinayagan din siya ng doktor na umuwi. Saan ka po nakatira, sir? Tanong ni Kelly kay Leonardo nang lulan na sila ng kotse. Sa backseat sila nakaupo dahil may driver naman. May bodyguards pa. Dito lang sa Quezon City. Tipid nitong turan. Nakatanaw to sa labas. Pasensya ka na, Sir Leonardo. Nadamay ka pa sa problema ko. Please stop calling me, sir. Leon is okay. Napatitig siya rito at tipid ng umiti. Salamat ulit sa tulong mo. Kung wala kay baka kung ano na ang nangyari sa akin. Hindi ko kabisado ang Maynila. Saan ka ba nakatira noon? Usisa nito. Nabaling ang tingin sa kanya. Sa Davao del Norte. Why didn't you live with your father before? Kasi inilayo na ako ng mama ko noon kay Papa. Kasi ayaw siyang tanggapin ng pamilya ni Papa. Cleaner lang kasi noon sa hotel ni Papa si Mama at nabuntis. Gustong pakasalan ni Papa si Mama, pero mas pinili ni Mama na lumayo. Umuwi siya sa probinsya at nag-asawa. Nag-asawa rin si Papa. Okay naman sa akin ang stepmother ko. Yung salbahing stepsister ko lang ang problema. Kwento niya. Bakit mo naman naisipang tumira sa tatay mo? Namatay kasi ang mama ko last year. Sabi naman ni Papa, kukunin niya ako para pag-aralin ng college. Nagulat ako, ipapakasal pala niya ako sa business partner niya na napagsanlaan ng hotel. Gusto ng partner niya na ipakasal ang anak nilang binata sa panganay na anak ni Papa. Naawa naman ako kasi ipapakulong nila si Papa at kukunin ng hotel. Kaya pumayag na ako sa kasal. Kaso nga, nabuntis naman ako kaya nagalit si Papa at pinalayas ako. Umuwi na raw ako ng Davao. Binigyan lang ako ng 10K. Nabaling ang tingin niya sa kamay ni Leonardo na mariing kumuyong. Nakapatong yun sa hita nito. Namukol din na panga nito. Marahil ay dahil sa gigil. Your father is selfish. Hindi siyang nagpalaki sa'yo pero ginawa kanyang collateral sa utang niya. Anito sa matigas na tinig. Ang totoo ay sobrang sama ng loob ko. Hindi ako nasuportahan ni Papa kasi wala na siyang kontak kay Mama. Hindi tuloy ako nakatuntong ng kolehiyo. Kung gusto ko talaga niyang suportahan, makakagawa siya ng paraan. Ano pala ang tinapos mo? Pagkuwan ay tanong niya. High school graduate lang ako at kaagad nang nagtrabaho kasi may sakit si Mama noon at matagal nang patay ang asawa niya. What's your previous job? Nagtrabaho ako sa printing shop. Ako ang gumuguhit ng design ng mga logo sa damit at kung anong bagay. Naghari ang katahimikan at may pagkakataon si Kelly na titigan ng binata. Na starstruck siya rito. Kaya naman natukso siyang hawakan sa pisngi ang lalaki. What are you doing? Kunot noong tanong niya. Check ko lang kung tunay ang kutis mo. Ang kinis kasi. Pilya siyang umiti. Umupo ka ng maayos at wag mo akong titigan na parang ngayon ka lang nakakita ng tao. Supladong sita nito. Sungit. Angil niya at umupo ng maayos. Pagdating sa bahay ni Leonardo ay namangha si Kelly sa ganda at laki nito. Ang laki naman ng bahay mo. May swimming pool pa. Excited niyang sabi habang palapit sa Olympic-sized swimming pool na nasa hardin. Are you hungry? Tanong ni Leonardo. Sinundan pala siya nito. Medyo. Pwede ba akong maligo sa pool? Yes, but not now. Lumapit siya sa parking lot na may 4 na magagarang sasakyan na nakaparada. Let's get inside, Kelly. Tawag ni Leonardo. Sumunod naman siya rito hanggang sa loob ng bahay. Hindi mapakali ang mga mata niya kaya naumpog siya sa matigas na likod ni Leonardo. Aray! Daing niya at nahipo ang noo. Malawak ang daan. Hindi mo kailangang sundan ng yapak ko. Supladong anito. Sorry. Lumayo siya rito. Sinong kasama mo rito? Pagkuwan ay tanong niya. I'm alone here. May gwardya lang sa labas at stay out sila. Nasaan ang pamilya mo? May kanya-kanyang buhay na kaming magkakapatid. This subdivision is owned by my father. Narito rin ang family house namin. May nanay ka pa ba? Yeah, but she has a new family in the US. Hiwalay na sila ng tatay ko. Oh, broken family ka rin pala. Sumunod siya sa binata hanggang sa 2nd floor. May 3 kwarto roon. Sino palang nagluluto at naglilinis ng bahay mo, Leon? Usisa niya. I have on-call cleaners. About the food, I cook for myself. Marunong ako magluto. Nagtrabaho rin ako sa karinderya kaya natuto ako magluto. Sounds good. But you're not obliged to cook here.
Nag-hire na ako ng personal chef natin. Ha? Bakit ka ba nag-hire? Kaya ko namang magluto. Hindi siya sinagot ng binata. Binuksan na nito ang kwarto sa dulo at ipinasok ang kanyang bag. This is your room, Kelly. Nasa kabila lang ang kwarto ko. Namanghana naman siya nang makapasok sa mala hotel suite sa ganda at laki ng silid. Parang hotel pala tong bahay mo, sir. Ang ganda. Nasasabik niyang wika sabay higa sa malaking kama. Nagtataka siya kung bakit matalim ang titig sa kanya ni Leonardo. Napaupo siya bigla. Bakit po? I told you to call me in my name. Anito. Napakagat siya sa ibabang labi. Sorry, hindi na po. And remove the po. Tikong bibig siyang tumango. Take some rest. I'll prepare our dinner. Anito sa kalumisan. Nang makaalis ang binata ay muli siyang humiga at napapiksi sa kilig. Ang pogi niya, para siyang artista. Tili niya. Kinabukasan ng umaga ay ginising si Kelly ng tawag sa kanyang cellphone. Nang tingnan niya ipapa niya ang caller, nag-alangan siyang sagutin to. Bumangon siya nang may kumatok sa pinto at pinagbuksan to. Breakfast is ready. Sabi ni Leonardo na siyang kumatok. Sorry, kagigising ko lang. Anya sa namamalat na tinig. May tumatawag sa phone mo. Sinipat niya ang cellphone na nasa kama. Papa ko ang tumatawag. Hindi ko alam kung paano siya kakausapin. Talk to him. Baka pilitin niya ako magpakasal. Sagutin mo siya. Makikinig din ako. Tuluyang pumasok ng silid si Leon. Kinuha naman niya ang cellphone at sinagot ang tawag at binuksan ang loudspeaker. Hello, anak? Ani Rodolfo sa kabilang linya. Bakit po kayo napatawag pa? I just want to apologize, Kelly. Nadala lang ako ng emosyon dahil sa stress kaya nasaktan kita. Nakausap ko ng parents ni Jonas. Si Jenny na lang daw ang kapalit mo. Umuwi ka na, anak. Tumitig siya kay Leonardo. Lumapit din ito at kinuha ang phone sa kamay niya. Ito ang kumausap sa tatay niya. Kelly will be safe without you, sir. Natrauma siya sa ginawa niyo. Matigas na anito. Ano? Sino ka? Anong ginawa mo sa anak ko? Natatarantang tanong ni Rodolfo. I'm Leonardo Guerrero, at ako ang tatay na pinagbubuntis ni Kelly. Guerrero? Ano ka ba ni Sergio Guerrero? Yes, and I'm the owner of LNG Corporation. I heard your company is about to go bankrupt, and you were using your daughter to solve your problem. Hindi ako papayag na umuwi sa inyo si Kelly. Dinadala niya ang anak ko at mananatili siya sa poder ko. Ibinaba na nito ang cellphone. Gilalas na napatitig si Kelly sa binata. Tinakot mo si Papa? No. Gusto ko lang siyang turuan ng leksyon at ipamukha sa kanya na wala siyang karapatang gamitin ka sa pansarili niyang kapakanan. Lumaki ka na walang tatay. Tapos ngayon kukunin ka niya para lang ipambayad utang. He's irresponsible. Nawindang siya at napahanga dahil sa concern ni Leonardo sa kanya. Salamat. Natakot na akong bumalik kay Papa. Baka kasi may iba pa siyang pinagkakautangan tapos ako ulit ang ipambabayad. You should know how to fight for your freedom, Kelly. Kung masyado ka mabait at maawain, maaabuso ka. Let's go downstairs, lalamig na ang pagkain. Anito at nagyaya na. Susunod na ako, maghihilamos lang ako. Anya. Walang imik na lumabas ang binata. Nang makapag-ayos ng sarili ay nagtungo rin siya sa dining. Naghihintay na roon si Leonardo. Ikaw ba nagluto, Leon? Tanong niya nang makaupo sa tapat ng binata. No, dumating na ang chef at kagad siya nagluto. Ha? Anong oras na ba? Sinili pa niya ang oras sa cellphone. Hala, 9:00 na pala ng umaga. Bulalas niya. Feel at home, Kelly. Walang problema kahit tanghali ka magising. Nakakahiya. Nakikitira na nga lang ako rito sa bahay tapos patulog-tulog lang ako. You're not a stranger anymore, Kelly. Pinatira kita rito dahil sa anak ko. Matabang siyang umiti. Malinaw na anak lang ang kailangan sa kanya ni Leonardo. Pagkatapos ng almusal ay nagulat si Kelly nang bigyan siya ni Leonardo ng card kasama ng maliit na papel na may nakasulat na password. Para saan to? Takang tanong niya. You can use that debit card for all your needs. May 20 million na laman yan at malaya kang gastusin. 20 million? Nalaki ang mga mata niya sa pagkagulat. Yes, what's the matter? Ang laki naman. Paano ko gagastusin to? Ikaw ang bahala.
Mamaya darating ang driver mo at bodyguard. Sasamahan ka nila sa mall. Napangiwi siya. Daig pa niya ang nanalo sa loto nito. Pwede ba akong bumili ng bahay? Biro niya. What? Mariing gumunot ang noon ng binata. Joke lang. Bawi niya sabay hagik-hik. Aalis na ako, Kelly. Pagkawanay paalam ni Leonardo. Nang makaalis si Leonardo ay nagtungo siya sa swimming pool at naligo. Hindi naman siya nagtagal at kaagad na umahon. Nagbihis siya ng itim na leggings at pulang t-shirt na medyo maluwag. Dumating na rin ang driver at bodyguard niya. Good morning, ma'am. Nakangiting bati sa kanya ng matikas at gwapong lalaki. Sinalubong siya nito sa lobby ng bahay. Ikaw bang bodyguard? Tanong niya sa lalaki. Yes, ma'am. Renzo po ang pangalan ko. Matangkad ang lalaki pero hindi naman nalalayo ang taas nila. 5 talampakan at 5 pulgada ang height niya. Hula niya ay 6 feet naman si Leonardo. Sige, aalis na tayo. Anya. Tinawag na niya si Ate Jonah na kanilang chef. Mamamalengke din kasi to. Nang makasakay ng kotse ay kagad silang umalis. Sa mas malapit na mall sila nagtungo. Mamili ka na ng gusto mo, Ate Jonah, libre kita. Sabi ni Kelly sa chef pagpasok nila sa bilihan ng mga damit. Ho? Baka magalit si Sir Leon, ma'am. Hindi yan. Konti lang naman ang bibilhin ko. Yung kailangan ko lang. Mamili na rin tayo ng stock ng pagkain. Nagbigay na sa akin si Sir ng 50,000 para budget sa pagkain na good for 1 week. Talaga? Ang laki naman ng budget. Mamahalin din kasi ang sangkap sa mga pagkain gusto ni Sir. Nilingon niya ang babae habang namimili ng blouse. Kilala mo na ba si Leon, ate? Curious niyang tanong. Oo, naging chef din kasi ako ng pamilya nila dati pero ngayon ay nagtatrabaho ako sa restaurant ng kapatid niya. Bakit pumayag ka na maging chef namin? Napangiti ang babae. Kasi mas malaki ang offer sa akin ni Sir Leon. Magkano po? 30,000 ng monthly salary ko. Wow, tapos libre ka na lahat, no? Opo, maraming gustong magtrabaho kay Sir Leon kasi galanting bilyonaryo. At saka sa lahat ng mga gerero, siya ang pinakamayaman. Nanlalaki ang mga matang tumitig siya sa babae. Obvious naman na mayaman si Leon, pero hindi niya akalaing bilyonaryo to. Bilyonaryo pala si Leon? Anya. Oo, siyang may-ari ng sikat na jewelry brand na merong international branch. May auction din siya ng mga alahas. Marami na siyang branch ng jewelry store sa bansa. Ibig sabihin ay maraming ginto si Leon sa bahay niya? Pilya siyang umiti. Natawa ang babae. Malamang kasi alahero siya. May armored car din siya at ibang luxury cars. Seryoso? Oo, pero madalas daw lang si Sir. Ang swerte pala ng magiging anak ko. Ang yaman ng daddy niya. Pabulong niyang sabi pero narinig pa rin ni Joda. Maswerte ka rin naman, ma'am. Magiging asawa ka ni Sir Leon. Anito. Mukhang malabo yan. Pinatira lang ako ni Leon sa bahay niya kasi buntis ako. Baka pagkatapos kong manganak, itataboy na niya ako. Nako, hindi po ganun si Sir Leon. Masungit lang siya at hindi pala kibo pero responsable siyang tao. Kung sa bagay, nag-effort nga siyang hanapin at tulungan ako. Inabot na sila ng halos 3 oras sa mall. Kahit madami ang nabili ni Kelly ay hindi naman umabot ng 50,000 ang nagastos niya. Mas pinili niya ang mga kailangan lamang at hindi mamahalin. Umuwi rin sila kaagad pagkatapos. Pagsapit ng gabi ay pinakita ni Kelly kay Leonardo ang resibo ng pinamili niya. I expected you to spend more than 100,000 today. Sabi ni Leon matapos tingnan ang resibo. Magkasalo na sila sa hapunan. Grabe naman, hindi naman ako abusado, no? Natakot pa nga ako nang wala mang umabot ng 30,000 ang babayaran ko. Anya. The money is yours, Kelly. Wala na akong pakialam kung paano mo gagastusin ang pera mo. As long as you're not wasting it. Ay ganon? Hindi ba pwedeng ipunin ko na lang ang pera? Bahala ka. I'll open your bank account tomorrow. Mas gusto ko yan. Kumain ka na. Hindi mo pa ginagalaw ang food mo. Lumalamig na. Oo nga pala. Sige, kain na tayo. Nilantakan na niya ang pagkain. Pagkatapos ng hapunan ay sinundan ni Kelly si Leon na pumasok sa restricted room. Hindi naman siya nito sinita. Huwag kang sumilip dyan. Come in. Sabi nito nang mapansing nakasilip siya sa awang ng pinto. Tuluyan naman siyang pumasok at iginala ang paningin sa paligid.
Namangha siya nang buksan ni Leon ang vault door ng isa pang silid. Anong meron dito, Leon? It's the room for jewelry. Anito. Pumasok sila sa silid at nalula siya sa dami ng alahas, gold bars at diamonds. May salaming estante roon na puno ng alahas ang laman. Wow, parang nasa loob tayo ng malaking treasure chest. Binili mo ba ang mga ginto na to? Anya habang lumalapit sa stainless na lamesa na merong machines na ginagamit sa paggawa ng alahas. I brought the gold bars from the Middle East and Italy. Tura nito. Nangunot ang noo niya nang mapansin ng pamilyar na drawing na nakadikit sa whiteboard. Teka, akin to ah. Anya nang maalala ang Lion Tiger Tribal na iginuhit niya sa eroplano. Nilapitan naman siya ni Leon. You're right, that's yours. Sabi nito. Sabi ko na nga ba't ikaw ang dumekwat sa drawing ko eh? Yes, and sorry for not asking for your permission. Nagustuhan ko kasi ang drawing mo at bagay siya sa concept ng bangle bracelet. May prinsipe kasi na nag-request sa akin ng ganun design. But I'm struggling to create the perfect image. I have already finished the product. Kinuha nito ang malaking itim na jewelry box at binuksan. Nagulat siya nang makita ang bangle na malapad at gawa sa ginto. Nakaukit doon ang Lion Tiger Tribal na iginuhit niya. Ang ganda. Ikaw bang gumawa nito? Anya nang mahawakan ng bangle. Yes, at naipakita ko na sa prinsipe ang picture niyan at nagustuhan niya. Bibilhin na niya ang bangle. Talaga? Magkano naman? It cost 300 million pesos. Grabe ang mahal. I'll give you shares once nakuha ko na ang bayad sa alahas, Kelly. Para sa ng share? For your design. Seryoso ka, Leon? I'm serious, Kelly. Hala, ganun pala yun? May share kahit nag-drawing lang? I was actually planning to find you and buy your drawing. But fate moved faster. I mean, you literally showed up in my room. How convenient, right? Oo nga, pero masaya ako na pwede palang pagkakitaan ng drawing ko. Alam mo kahit nga walang share, okay lang. Pinatitira mo naman ako dito ng libre. Ibinalik niya sa kahon ng bangle nang makita ang kumikinang na diamond sa tuktok ng singsing. Nilapitan niya yon at kinuha mula sa nakabukas na box. Ang ganda naman ito, parang singsing ng prinsesa. Anya at Sunny isusuot ang singsing sa daliri. Kelly? Tawag ni Leonardo. Napapiksi siya at nataranta. Hindi malaman kung saan ilalagay ang singsing. Wala siyang bulsa at wala sa loob na isinubo niya ang singsing. What are you doing? Tanong ng binata nang makalapit sa kanya. Hindi siya makapagsalita dahil sa singsing. What's in your mouth? Open it. Anito. Nahimasmasan din siya at ibinuka ang bibig. Iniluwa niya ang singsing at dagling pinunasan ng damit. Sorry, nagulat lang ako kaya naisubo ko ang singsing. Hindi ko ito nanakawin ha. Nagandahan lang ako tapos isusukat ko sana kaso nagulat ako. Sorry talaga. Ganito kasi talaga ako kapag nagugulat. Kung ano-ano ang di hinaasahang nagagawa at nasasabi. Inabot niya ang singsing kay Leonardo. Ayan, tuyo na, wala nang laway. Anya paggawan. Napailing ang binata. Take it, sabi nito. Ha? Sa akin na lang to? Hindi makapaniwalang saad niya. Yes, nilawayan mo na eh. Lumapit ito sa lamesa ng alahas. Seryoso kaya siya? Tanong ni Kelly sa sarili at binalikan ng kasama ng singsing sa box. Do you like the jewelry set, Kelly? Tanong ni Leonardo nang lapitan siya. Pumiksi siya nang maramdaman ang pagsadsad ng katawan nito sa kanyang likod. Oo, kaso obvious na mahal. Anya. You can take the ring for free. May kasama yung necklace at earrings. Kasi trilogy and designs. Inspired yan sa fantasy romance anime. Kinuha nito ang ibang alahas na kasama ng singsing sa kahon. Kailangan ba kasama ang kwintas at earrings? Of course. Natigilan siya nang hawiin nito ang gabewang niyang buhok at maingat na isinuot sa kanya ang kwintas na may diamond pendant. Humarap ka sa akin, Kelly. Sabi nito. Pumihit naman siya paharap dito at diretso ang titig sa magaganda nitong mga mata. Isinuot din nito sa tenga niya ang hikaw. Walang humpay naman sa pagsikdo ang kanyang puso. Your beauty is like a diamond, Kelly. It sparks when the light spots it. Seryosong wika nito habang marahang hinahaplos ang makinis niyang pisngi. Lalo lamang naghurumentado ang kanyang puso. Magkano na ako? Wala sa wisyong tanong niya. What? Kunot noong tanong ng binata.
Kwan, ang ibig ko sabihin ay magkano lahat ng alahas na suot ko. Pagtatama niya ng mahimasmasan. Huli nitong isinuot sa daliri ang singsing at hindi binitiwan ng kanyang kamay. Ang isang set ng alahas na suot mo ay nasa 200,000, pero tataas pa ang presyo kung ilalabas sa auction. Anito. Tapos, ibibigay mo lang sa akin? Hindi ka naman galit sa ginto at diamond, ano? Bagay naman sa'yo. Ang mahal kasi. Bakit mo nga pala naisip ang ganitong negosyo? Anya, umusisa na. It's my passion to bring my arts into gold and money. Nagsimula ako sa pagkolekta ng alahas for my investment. Bata pa lang ako kasakasama na ako ni Mommy sa auction lagi. At napansin ko na maraming tao ang obsessed sa alahas at ang iba'y ginagawang investment. Habang lumilipas kasi ang panahon ay lalong tumataas ang value ng ginto, parang lupa rin. Inaral ko rin ang paggawa ng alahas. Talaga? May kurso ba kung paano gumawa ng alahas? Walang eksaktong kurso pero kung artist ka at skilled, madali mo itong matututunan. Ang galing naman. Ano pala tinapos mong kurso, Leon? Matayog siguro. I studied electronic engineering and a business-related course. Bago ang alahas, nagsimula ako sa paggawa ng gadgets at devices. At yun ang unang business ko na naipasa sa aking kapatid. Profit shares na lang ang kinukuha ko sa kumpanya. Wow, ang galing mo naman. May paggawaan ka din pala ng cellphone, ganon? Yes. Nakaka-amaze naman at nakaka-inspired. Saka, pansin ko sa mga kwento mo, kahit pala broken family kayo, nagkakaisa pa rin kayo magkakapatid. Bahagyang napayo ko si Leon, nilaro ang gintong beads. Ang totoo, simula nang maghiwalay ang parents ko, may kanya-kanyang buhay na kaming magkakapatid. I have stepbrothers and stepsisters sa father's side. Okay naman ang iba sa akin, meron lang mahirap makasundo at mas gusto makipagkompetensya. Di naman maiiwasan ng ganun sa magkakapatid. May kontak ka pa rin ba sa mami mo? Yeah, but she's busy with her new family and business in New York. I'm her eldest son, at ako ang sumalo sa lahat ng pressure sa pamilya. Pangalawang asawa lang ni Daddy si Mommy. Ay, ganun? Bakit pala sila naghiwalay? It's my mom's fault. She cheated and chose her other man. Hindi niya kinaya ang pressure at higpit ng batas ni Daddy. Sa dami naming magkakapatid, hindi maiwasan ang inggitan at lamangan. My mom secured her spot, na mas makalamang sa ibang kapatid namin. She put pressure on my shoulder and forced me to surpass my half-brothers. Kasi kung wala kaming mapapatunayan kay Daddy, hindi niya kami tutulungan sa negosyo. Hindi rin kasi niya kami pinalaki sa luho. Kung may gusto kaming isang bagay, kailangan namin paghirapan yun para makuha. Kasi hindi pwedeng puro hingi lang kami. Dad pushed us to be independent and used the money he gave us as our starting capital. Ang lupit pala ng daddy mo. Pero at least hindi siya konsentidor na ama. Tinuturuan lang niya kayong maging responsableng mga anak. Yan din ang iniisip ko nung hindi ko pa naiintindihan si Daddy, na malupit siya. Ayaw niya kaming makitang mahina ang loob. Gusto niyang maging katulad niya kami na hindi pinapaira ng emosyon. Ngayong may sarili na akong negosyo, na-realize ko na tama pala si Daddy. Once may business ka kasi, hindi pwedeng mahina ang loob mo. You need to be heartless to endure the pressure and pain of surviving. Kasi kung magpapakita ka ng kahinaan, gagamitin to ng iba laban sa'yo para pabagsakin ka. Hindi kasi lahat ng taong nakapaligid sa atin ay masaya sa tuwing umaangat tayo. Karamihan sa kanila ay insecure at hihilahin ka pababa. Dad was once the poorest among his relatives, at ang pangmamaliit sa kanya ng mga kadugo niya ang nag-udyok sa kanya upang pasukin ng business. Napaupo na sa silya si Kelly at nakinig palalo sa kwento ni Leon. Hindi pala madaling maging mayaman, ano? Komento niya. That's right. Maraming negosyante ang sumusuko dahil hindi madaling maging consistent sa goal. Kaya pala si Papa nalubog sa utang. Maybe your father made a mistake. Siguro, kasi sabi ng stepmother ko nalibang sa kasino noon si Papa. That's the problem. Hinahaluan ng sugal ng negosyo. Your father abused his wealth. Nakakala niya ay hindi na siya mauubusan ng pera kasi may negosyo pa siya. Pero kung marunong siya sa financial management, hindi siya basta malulugi. Napapapikit na si Kelly dahil sa antok, pero naririnig pa rin niya si Leonardo. Maya-maya ay napapiksi siya nang bigla siyang buhatin ng binata. Nakakaantok ba ang boses ko, Kylie? Pabulong nitong tanong habang karga siya na hinayaan lang niya. Naglakad na ito. Ikinawit naman niya ang kamay sa batok nito at tinitigan to sa muka. Medyo, ang lamig ng boses mo, parang nasa ilalim ng kuweba. Madaldal ka rin pala, Leon.
Anya. Dumadalda lang ako sa taong komportable akong kausap at kasama. Ibig sabihin ay komportable ka sa akin? Yes. Paano kung isa pala akong magnanakaw? Natatawang tanong niya. I trust you, Kelly. I know you're innocent. Pero wala akong maitutulong sa buhay mo. Baka maging pabigat lang ako. Who told you that? You're talented, passionate, and a kind-hearted woman. Ang talent mo sa pag-uwit ay unique, at doon ako humanga ng husto sa'yo. Natawa siya. Kaya pala ninakaw mo ang drawing ko doon sa eroplano, Babayaran naman kita. Saka sabi ko nga sa'yo, hahanapin na dapat kita dahil sa drawing mo, di ba? Oo na. Uy, gusto mo ba gumuhit pa ako ng maraming designs ng alahas? Carry ko yun. Do it please. Gusto ko ang style mo kasi mabenta sa mga lalaking jewelry collectors. Sige, may binili akong maraming sketchbook. Para ma-inspire ka, isasama kita next week sa Italy. May auction ako ron at nakadisplay ang maraming jewelry designs for bidding. Wow, sige sama ako. Pero wala akong passport eh. Ako nang bahala sa papeles mo. I have a private jet at yun ang sinasakyan ko kapag bumabiyahe ako sa malayo. Pumasok na sila sa kanyang kwarto. Maingat siyang inilabag ni Leon sa kama. Teka, may jet ka pala? Bakit sumakay ka sa pampasaherong eroplano mula sa Davao noon? Curious niyang tanong. Nung time na yon, hindi available ang pilot ko. Nagkaproblema kasi sa Davao branch ng shop ko. Umuwi rin ako kinabukasan. Kaya pala, may shop ka rin pala sa Davao? Tumangwa lang ito habang inaayos ang kanyang kumot. Matulog ka na, masama sa buntis ang nagpupuyat. Anito pagkuwan. Kumaway lamang siya rito nang palabas na ito ng silid. Biyernes ng umaga ay excited na binuksan ni Kelly ang isang kahong strawberry na binili ni Leonardo. Nasaan na si Leon, Renzo? Tanong niya sa bodyguard na siyang naghatid ng prutas. Pumasok na po siya sa opisina. Pinahatid niya lang sa driver ang strawberry. Sige, salamat. Pumasok siya sa kusina, dala ang nakakahong prutas. Nang mahugasan ang prutas ay kaagad niya yung nilantakan habang nakaupo sa harap ng lamesa. Maya-maya ay umingay sa labas. Akala niya ay bumalik si Leon kaya napatakbo siya sa lobby. Leon! Tawag niya sa lalaking papasok ng bahay. Ngunit nang makalapit ito ay hindi pala si Leon, pero kahawig nito, matangkad din. Oh, hi. Are you Kelly? Nakangiting tanong ng lalaki. Opo, kapatid mo po ba si Leon? Kamukha mo kasi siya. Nakangiting sagot niya. Yes, I'm Lorenzo. Nagpunta ako rito kasi hiramin ko ang isang kotse ni kuya. Nagpaalam naman ako sa kanya. May pinaayos kasi ako sa kotse ko at hindi ko pa nakukuha. Pero hindi ko alam kung saan nakalagay ang susi ng ibang sasakyan ni Leon. Yung kotse na pinagagamit lang niya sa akin nang may susi sa akin. No problem. I know where the keys are. Sinundan niya ang lalaki patungong study room. Naroon pala ang susi ng ibang sasakyan. Nabanggit sa akin ng assistant ni Leon na may nabuntis siyang babae. Ikaw ba yun, Kelly? Kasi sabi ni Leon, magpaalam ako sa'yo na kukunin ko ang kotse niya. Ani Lorenzo. Oo, ako nga. Nakangiting humarap sa kanya ang lalaki. Thank you for saving my brother, Kelly. Ha? Bakit? Dahil hindi na matutuloy ang plano ni Leon na surrogate. Wala kasi siyang balak na mag-asawa pero gustong magkaanak. Bawal sa angka namin ng surrogate. Pero anak lang naman ang habol sa akin ni Leon. Dismayadong sabi niya. Bakit? Hindi ba niya sinabing pakakasalan ka niya? Umiling siya. Ayaw ata niya talagang mag-asawa. Sinabi lang niya yun kasi hindi pa niya naranasang makisama sa babae in his private life. My brother is a cold-hearted guy and he doesn't know how to express his feelings kasi nasanay siya na dinidedma ang nararamdaman. Ganun ba? Pero nakikipagkwentuhan naman siya sa akin. Totoo ba yan? Oo. Minsan nga tumatambay siya sa kwarto ko at nagkakwentuhan kami hanggang sa antukin ako. Napahagalpak na tawa si Lorenzo. Finally, isa ng ganap na tao ang kuya ko. Napasuntok pa ito sa hangin. Ibabalita ko to kay Dad. Anito habang parang timang na sumasayaw palabas ng silid. Nakangiting sumunod si Kelly sa lalaki. Sinalubong naman siya ni Renzo. Ma'am, tumawag pala si Sir Leon. At sabi, isama kita sa office niya kasi may pipirmahan kang papeles na kailangan sa passport application mo. Batid nito. Sige, sandali lang magbibihis lang ako. Nagmamadali siyang pumanhik sa hagdanan at nagtungo sa kanyang kwarto. Nang makapagbihis ng bughaw na dress, ay niyaya na niya si Renzo na umalis. Tumaliman naman ito at ang driver.
Pagdating sa kumpanya ni Leon ay nasa lubong niya ito na may kasamang magandang babae sa lobby. "Are you hungry, Leon?" Tanong ng babae sa binata habang inaayos ang necktie nito. Hindi pa siya napansin ni Leon at huminto rin siya sa paglalakad. Not yet. Tipid na tura ng lalaki. "Babalik na lang ako mamaya before lunch. Bibili na rin ako ng food natin ha," sabi ng babae. Hindi sumagot ang binata nang mapansin sa wakas si Kelly. Tuluyan naman siyang lumapit sa mga to. "Hi, pinapunta mo raw ako dito?" Naiilang niyang tanong sa binata. Nabaling sa kanyang atensyon ng babae. Mariing kumunot ang noon nito. "Who is she, Leon?" Tanong nito. Hindi ito sinagot ng lalaki. Ikaw na ang dumalo sa lunch meeting mamaya, Kendra. I will leave before lunch. Sa halip ay sabi nito. Napasimangot ang babae. Let's go to my office, Kelly. Pagkuwan ay yayan ni Leon. Inakbayan pa si Kelly kaya lalong umasim ang mukha ni Kendra. "Girlfriend mo ba yung babae kanina, Leon?" Hindi na timping tanong ni Kelly nang makapasok sila ng opisina. No, Kendra is my company's general manager. Inaanak siya ng mami ko at kababata ko rin. Akala ko girlfriend mo siya kasi close kayo. I have never had a girlfriend. Umupo na ito sa harap ng lamesa at may inilabas na itim na folder. Pirmahan mo to, Kelly. Anito na mabuksan ng folder. Lumapit naman siya rito at pinirmahan ng application form matapos basahin. "Uuwi na ba ako?" Pagkawan ay tanong niya. Mamaya na, hintayin mo ako. May pipirmahan lang akong papeles, then we will have lunch in my brother's restaurant. Sige. Ay, oo nga pala. Nagpunta ang kapatid mo kanina sa bahay, kinuha ang kotse mo. Si Lorenzo yon. Siya ang sumunod sa akin. Nagkamukha kayo ni Lorenzo pero mas cool siya. Malapad siyang umiti. What about me? Medyo cold ka pero sa akin mas pogi ka. Matiim siya nitong tinitigan. Anong type mo sa lalaki, Kelly? Kahit hindi gwapo, basta responsible. Saka gusto ko yung masarap kausap at saka kaya akong pasayahin sa tuwing malungkot ako. Nahihirapan ka bang mag-adjust sa ugali ko kasi wala sa katangian kong gusto mong lalaki? Hindi naman. Medyo naninibago lang ako kasi sanay ako makisama sa mga taong kayang sakyan ng kapilihan ko. Pero nakapag-adjust na naman ako sa'yo at medyo hirap lang akong intindihin ka minsan. Malapad siyang umiti. We're opposite, but you know how to handle my personality. At hindi ko namamalayan na kusa ako nag-adjust sa ugali mo. Alam ko na ayaw mo ng tahimik kaya ginagawa ko ang best ko na maging open at kausapin ka ng komportable. And sorry if I ignore you sometimes. Hindi naman naitago ng dalaga ang kilig at abot tenga na ang ngiti. Ayos lang, ano ka ba? Naiintindihan ko naman kasi na busy ka at pagod sa trabaho. Marunong naman ako makiramdam. Kaso nga lang minsan kapag sobrang tahimik ko ay parang naglalakampang ako. Kaya kinakausap ko na lang ang sarili ko o kaya si Ate Jonah at Renzo. Hinihintay niyang umiti si Leon pero seryoso pa rin itong nakatitig sa kanya. Sige na, Kelly. Maupo ka muna sa couch at hintayin mo ako. Okay. Lumipat naman siya sa couch at doon nga umupo. Maya-maya ay ginupo na siya ng antok at napahiga sa couch. Kung kailang nakaidlip na siya ay saka naman natapos sa ginagawa nito si Leonardo. Inaantok ka ba? Tanong nito habang hinihipo ang kanyang ulo. Marahan siyang umupo. Medyo. Kakain lang tayo then uuwi na. Mag-uusap lang kami saglit ng kapatid ko. Hindi ka na ba babalik dito mamaya? Hindi na. Tumayo na siya at sumunod kay Leon. Sa kotse ni Leon na sumakay si Kelly at pinauwi nito ang kanyang driver at bodyguard. Pagdating sa restaurant ng hotel ni Lorenzo ay dumiretso sila sa private dining room. Naroon si Lorenzo at isa pang kapatid nito. Totoo pala ang sabi ni Lorenzo. May inuwi kang babae sa bahay mo, Leon. Sabi ng gwapong lalaki. Medyo malayo ang mukha kay Leon. Hindi kumibo si Leon at inalalayan ng paupo si Kelly. Sino siya, Leon? Pabulong niyang tanong sa binata nang tabihan siya nito. He's Torkan, my eldest brother. Anak siya sa unang asawa ni Daddy na namatay. Anito. Kaya pala medyo malayo ang mukha niyo kumpara kay Lorenzo. Dumating ang mga pagkain at sinimulan ng magkakapatid ang meeting. Tungkol sa negosyo ang baksa ng mga ito. Inaantok na si Kelly kaya pagkatapos ng tanghalian ay hinatid siya ni Leon sa hotel suite. Matulog ka muna, itutuloy ko lang ang meeting namin. Sabi nito. Sige, hihintayin na lang kita dito. Salamat, Leon. It's okay. Lumabas din ito kaagad.
Napahaba na ang tulog ni Kelly dahil walang umabala sa kanya. Nang magising siya ay 7:00 na ng gabi. Bumangon siya nang may kumatok sa pinto. Dangli niya itong pinagbuksan. Leon? Sambit niya nang bigla siyang yakapin ng binata. Kasama nito si Lorenzo. Pasensya na, Kelly. Nalasing na si kuya. Sabi ni Lorenzo. Bakit? Dumating kasi ang ibang kapatid namin at nagayang uminom ng alak. Mahina sa alak si Kuya Leon kaya mabilis tamaan. Pakiasikaso na lang siya. Padadalan kita ng dinner mamaya. Dito na muna kayo matulog. Sige, salamat. Inalalayan naman niya si Leon patungong kama. Wala na ito sa wisyo. Nang ihiga niya ito sa kama ay muli siya nitong niyakap kaya nadaganan niya ito. Stay with me, Kelly. Bulong nito. Nandito lang ako, Leon. Nagpumilit siyang tumayo ngunit hinatak siya nito at siniil ng halik sa mga labi. Hindi siya nakahuma nang ihiga siya nito at pinaibabawan. Dahil sa rubdob ng halik nito ay natukso siyang tumugon. Hinayaan nitong angkinin siya. Mabutit nakokontrol niya ang kanilang kilos kaya safe si baby. Kelly, wake up! Eksaheradong sabi ni Leon na siyang pumutol sa masarap na tulog ni Kelly. Inumaga na sila sa hotel ni Lorenzo. Bakit? Paus niyang tanong. Are you okay? Natatarantang tanong nito. Nakabihis na ito. Oo, bakit? Nasaktan ba kita? Hindi naman kasi malamyakang kumilos kagabi kaya ako na ang nag-effort. Naalala mo bang nangyari? Nakangiting sabi niya. Naalala ko pero hindi ko lang makontrol ang kilos ko. I'm sorry. I didn't mean to touch you. Bumakas sa mukha nito ang guilt. Ayos lang. Nagugutom lang ako. Tumayo naman ito. I'll call the kitchen staff to bring food here. Nagdial na ito sa telepono. Napangiti siya dahil sa wakas ay nakitaan niya ng ibang emosyon si Leon, hindi na poker face. Nang dumating ang order nitong pagkain ay kaagad silang nagsalo sa almusal. Isang linggo ang lumipas ay na-process na ni Leonardo ang passport ni Kelly. Sabado ng hapon ay maaga siyang umuwi dahil pinapupunta siya ng daddy niya sa kanilang family house. Where's Kelly? Tanong niya kay Jonah nang salubungin siya nito sa lobby. Narito lang po siya kanina, baka nasa hardin po. Muli siyang lumabas at nagtungo ng hardin. Namataan niya ang dalaga na kumakain ng hilaw na mangga katabi si Renzo sa bench. Mukhang close na ang dalawa at hindi siya natutuwa. Kelly! Tawag niya sa dalaga. Natigil naman ito kakatawa at napatayo. Nariyan ka na pala, Leon. Ginutom na ako kaya nagpakuha ako ng mangga kay Renzo. May bunga na pala ang tanim mong mangga. Sabi nito habang palapit sa kanya bitbit ang isang supot ng mangga. Nakabihis na ito ng itim na dress. Inabisuhan na niya ito na may pupuntahan sila. Kailan ka pa naging close kay Renzo? May gigil niyang tanong. Close na ba kaagad yun? Makwento lang si Renzo at mabait kaya natuwa ako. Let's go. Inakbayan niya ito at inagaw sa kamay nito ang supot ng mangga. Kaagad silang lumulan ng kotse at inutusan ang driver na magmaneho. Hindi na niya pinasama si Renzo. Nag-start na bang cravings mo, Kelly? Tanong niya sa dalaga nang lula na sila ng kotse. Oo, at gusto ko palagi ng pagkaing maasim. Anito, pumapapak pa rin ng mangga. Baka sikmurain ka niyan. Hindi, sabi ni Renzo karamihan sa naglilihi, mas gusto ng sikmura ang maasim. Nairita na naman siya nang banggitin ni Kelly si Renzo. Pero lalo siyang nainis sa kanyang sarili dahil tila nagkakagusto na siya sa dalaga. Pagdating sa kanilang bahay ay wala siyang nadat ng kapatid. Ang daddy lang niya ang naroon at stepmother. Ano yung sabi ni Lorenzo na may inuwi ka raw na babae sa bahay mo, Leonardo? Bungad ng kanyang ama nang salubungin sila sa lobby. Hinintay niyang makalapit si Kelly saka sinagot ang ama. Yes, Dad, and she's pregnant. Her name is Kelly. Titig na titig naman ang kanyang ama sa dalaga pero tila hindi natuwa. Follow me. Anito, nagpatiunang tagtungo sa study room. Dito ka lang muna, Kelly. I'll talk to Dad. Paalam niya sa dalaga. Tumango lang ito at umupo sa couch. Pagdating sa study room ay hinarap siya ni Sergio, ang kanyang ama. What happened to you, Leon? I told you to stop pursuing your plan for surrogacy. Nabuntis mo ba si Kelly o siya ang napili mo for surrogate? Usig nito. He took a deep breath. Dad, I didn't pursue my surrogacy plan. Totoong nabuntis ko si Kelly. We met in the hotel accidentally. And what is your plan now? Don't tell me you don't have a plan to marry Kelly. Sumandal siya sa gilid ng lamesa at humalukip-kip. I don't want to rush the wedding. Ayaw ko ring pilitin si Kelly na matali sa akin, lalo't may problema siya sa pamilya. She's innocent.
I want her to adjust to her new life first. In short, walang kasal na magaganap. Napabugan ng hangin si Sergio. Don't ruin your image, Leon. Alam mo naman na maraming mapanghusga sa angka natin at ayaw ko na may mapupuna silang mali sa pamilya natin. Oras na malaman nila na may nabuntis kang babae at hindi pinakasalan, malaking kasiraan sa'yo yun. Ikaw pa naman ang may pinakatahimik na buhay sa lahat. Dad, I got your point. But let me fix the problem. I can manage those relatives who will judge me. Okay, hindi na ako makikialam sa desisyon mo. Pero ayusin mo ang trato mo kay Kelly. Baka kung hindi komportable ang babae sa piling mo ay mahusgahan ka ng pamilya niya. I know how much you value our family's reputation, Dad. Don't worry, I will not ruin our name. Good. Sige na. Yayain mo na si Kelly na kumain. Susunod na ako. Anito pagkuwan. Lumabas naman siya at binalikan ng dalaga. Pumapapak pa rin ito ng mangga. Hindi naman mapakali si Kelly habang nakamasid sa malapalasyang lobby ng bahay. Kumislot siya nang lapitan siya ni Leon. Let's go to the dining room, Kelly. Paanyaya nito. Tumayo naman siya at sumabay kay Leon sa dining. Nasaan ang daddy mo? Galit ba siya? Kabadong tanong niya. Susunod na siya sa atin. Nag-uusap lang kami at hindi siya galit. Bakit parang wala siyang imik nang makita ako? He's just worried. Kasi akala niya hindi kita tinatrato ng maayos. Bakit? Kilala kasi nila ako na mailap sa ibang tao. Bakit kay Kendra close ka? We're not close. Si Kendra lang ang umaarte na close kami. Hindi ko naman siya maitaboy dahil malaki ang ambag niya sa kumpanya ko. She's good at marketing and managing the company. Medyo nasanay na rin ako sa kanya at komportable akong kausap siya basta related sa business ang topic. Sabi ni Renzo, hindi ka raw nakikipag-usap sa mga empleyado at si Kendra at assistant ko lang ang nakakalapit sa'yo. Sayang kasi ang oras ko makikipag-usap ako sa ibang empleyado. I assigned a few people to talk to them on my behalf. Talking too much during work is my worst distraction. Meaning, distraction din ako kasi kinakausap kita minsan habang nagtatrabaho. No, you're not distracting me. Actually, I feel relaxed when you're around me. Napapangiting tinitigan niya ang binata. Pinaghila pa siya nito ng silya sa harap ng mahabang lamesa. May mga kawaksi namang naghatid ng pagkain sa kanila. Ang tahimik ng bahay niyo? Wala ba rito ang mga kapatid mo? Tanong niya nang kumakain na sila. They're all busy. Sabi lang nito. Maya-maya ay dumating ang daddy ni Leon. Nakangiti na. Kinausap din siya nito. Isang oras pagkatapos ng tanghalian ay biglang nahilo si Kelly. Pinahanda kaagad ni Leonardo ang kotse nito. Sa ospital na tayo dumiretso, Omar. Utos nito sa driver. Bakit sa ospital? Sa bahay nilang Leon. Reklamo niya. Nakaupo na sila sa backseat at pinaunan siya ni Leon sa kandungan nito. You need a doctor, Kelly. Hindi na lamang siya kumontra. Pagdating sa ospital ay pinakonfine pa siya ni Leon sa private ward. Blood test lang naman ang ginawa sa kanya at nalamang bumaba ang hemoglobin niya. You need more rest, Kelly. Ipapareschedule ko na lang ang flight natin papuntang Italy. Ani Leon. Okay lang ako. Babawi na lang ako sa pagkain ng masustansya. Uwi na tayo. Magstay muna tayo rito ng ilang oras. Hintayin natin ang OB. Sige na nga. Maya-maya ay dumating na ang OB at sinuri ang kalusugan ng baby. Pagkatapos ay pinayagan na silang makauwi. Palabas na sila ng ospital nang masalubong nila sa lobby ang ama ni Kelly. Natataranta. Papa, bakit kayo narito? Balis ang tanong niya sa ama. Kelly anak, salamat at nakita kita. Ani Rodolfo. Akmang yayakapin siya ngunit napaatras nang makita si Leonardo. It's okay sir, you can talk to Kelly. Ani Leon. Pasensya na sa abala. Galit ka pa rin ba sa akin anak? Wika ng Ginoo. Hindi na po ako galit pa, pero hindi na muna ako uuwi sa inyo. Kumusta ka na? Sinuyod pa siya nito ng tingin. Okay lang po ako, maalaga naman po sa akin si Leon. Bakit po pala kayo narito? Pagkuwan ay usisa niya. Naisugod kasi rito si Jenny. Hinimatay siya matapos suntukin ng asawa niya. Nagimbal siya. Sinuntok siya ni Jonas? Yung ipapakasal niyo sana sa akin? Oo. Wala pang isang linggo nung ikinasal sila. Nakatira na ang kapatid mo sa bahay ni Jonas. Akala ko naman maayos ang sitwasyon nila kasi hindi naman nagsusumbong si Jenny. Kanina nga lang ay tumawag siya. Umiiyak kasi sinasaktan daw siya ni Jonas. Pinuntahan ko siya sa bahay nila pero sabi ng katulong, narito raw sa ospital ang kapatid mo. Mangiyak-ngiyak na kwento ng Ginoo. Nasaan na si Jenny? Naroon sa emergency room.
Nilingon niya si Leon. Pwede ba nating puntahan muna ang kapatid ko, Leon? Paalam niya rito. Okay. Sumama sila sa kanyang ama sa emergency room. Itinuturing niyang karma ang nangyari kay Jenny, pero nang makita niya ito ay umira lang kanyang awa. Puro pasa ang mukha nito. Nagkamalay na rin. Ate Kelly, sorry. Lumuluhang wika ni Jenny. Nilapitan niya ito. Huwag ka muna magsalita, magpagaling ka. Ipagdadasal ko na maging maayos ang sitwasyon mo. Tumango ito. Lumayo sila sa pasyente dahil bawal tumambay sa emergency room. Kelly, siya yung kapatid mong nambuli sa'yo at ikinulong ka sa hotel room ko, hindi ba? Tanong ni Leon. Oo, gusto kasi niya yung ex-fiancé ko kaya gusto niyang siyang maikasal doon. Everything has a reason why we met, Kelly. Kung natuloy ang kasal mo kay Jonas, ikaw sana ang nasa kalagayan ngayon ng kapatid mo. Yumapo siya sa kanang braso ni Leonardo. Salamat at isinalba mo ako, Leon. Hindi na ako magtatanim ng galit sa kapatid ko. Pero tutulungan ko siya na makalaya mula sa mapanakit niyang asawa. I will support you. Salamat. Nang dumating ang stepmother ni Kelly ay nagpaalam na sila sa kanyang ama. 2 linggo bago nakuha ni Kelly ang kanyang passport at natuloy rin sila sa Italy. Private jet naman ang sasakyan nila. Kararating lang nila sa Milan ay dumiretso agad sila sa auction ng mga alahas ni Leonardo. Anong gagawin natin dito, Leon? Tanong niya habang nakakapit sa kanang braso ng binata. Papasok na sila sa gusali at pinasuot pa siya nito ng magarang black dress. Terno sa black suit nito. We're here to witness the jewelry auction. Mga alahas na gawa ng kumpanya ko ang maisasalang for bidding tonight. Anito. Wow, pero parang hindi ako bagay rito, Leon. How did you say that? Isa lang naman kasi akong trapong nabuntis ng isang bilyonaryo. Nagbihis lang naman ako ng maganda kaya mukha akong elegante ngayon. Banayad ni pinisil ni Leonardo ang kanyang bewang kaya napakislot siya. Stop saying you're trash, Kelly. You're special because you're carrying my precious child. Anito. Nakangiting tinitigan niya ang gwapong mukha ng binata. Palapit na sila sa nakahilerang upuan nang bigla siyang matapilok. Napalakas ang kanyang tili kaya napalingon sa kanilang ibang tao. Maagap naman si Leonardo sa pag-alalay sa kanya. Be careful. Anas nito. Nagulat siya nang bigla siya nitong binuhat at maingat na pinaupo sa silyang nasa harapan. Tinabihan din siya nito at minasahe ang nasaktan niyang sako. Okay na ako, Leon. Hindi na ba masakit ang paa mo? Umiling siya. Binitiwan din nito ang kanyang paa. Nagsimula na rin ang auction. Nalula si Kelly sa malalaking perang bid ng mga tao para sa alahas. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpaalam si Leon dahil may taong kumausap dito. Wala itong malay na sumunod siya. Kelly? Maya-maya ay tawag ni Leon na makabalik sa upuan nila. Natataranta na ito kaya hindi siya napansing nakabuntot dito. Invisible ba ako at hindi niya makita? Natatawang usal niya. Nang hindi pa rin siya napansin ng binata ay kinalabit niya ito sa likod. Nandito ako, Leon. Hello. Pumihit naman ito paharap sa kanya at bigla siyang niyakap ng mahigpit. Thank God. I thought someone took you. Balisang wika nito. Sino naman ang kukuha sa akin? Wala naman siyang mapapala sa akin. May mga tao kasing mapagsamantala. Once nalaman nila na importante ka sa akin, gagamitin ka nila para makahuthot ng alahas o pera sa akin. Natawa si Kelly pero kinilig nang maisip na importante siya kay Leon. Ang hirap maging mayaman ano? Habulin ka ng mga tulisan? Anya. Panay ang buntong hininga ng binata pero kalaunan ay tipid ng umiti. Inakbayan na siya nito. Let's go home. Yaya nito. Iginiya siya nito palabas ng gusali. Nang makalula ng kotse ay kaagad silang umalis. Pagdating ng bahay ni Leonardo ay may nakahanda ng hapunan. Leon, okay lang bang gamitin ko ang malaking pera na binigay mo? Yung sabi mo na share ko dahil sa drawing ko na ginamit mo sa alahas? Paalam niya sa binata habang naghahapunan sila. Saan mo gagamitin? Tanong nito. Humihingi kasi ng tulong si Papa at kailangan muna niyang bayaran ng utang para makalaya ang kapatid ko sa asawa niyang abusado. Kahit naman nagtampo ako sa kanila, hindi ko sila kayang tiisin. Magkano bang kailangan niya? 20 million. Ibabalik din ni Papa ang pera once naka-recover ang hotel. Pahihiramin ko siya ng 20 million, pero hindi mula sa perang inilaan ko para sa'yo. I'll prepare the contract for the money he wants to lend. I need to protect you from abusive people, Kelly. Isa pa, kailangan mangako ng papa mo na hinding-hindi na siya babalik sa pagsusugal.
Dahil sa oras na malugi na naman siya, gagawin kong collateral ang hotel niya. Sige, kung yun ang nararapat. Salamat talaga, Leon. Tumango lang ito at itinuloy ang pagsubo ng pagkain. Kumain na rin sila. Inabot din sila ng 3 araw sa Italy at nasulit ni Kelly ang pamamasyal. Talagang na-spoil siya ni Leon. Pinagbigyan siya na malibot ang ibang bansa sa Europe. Nag-enjoy ka ba sa pamamasyal, Kelly? Tanong ni Leon nang makarating sila sa bahay nito sa Pilipinas. Kaagad siyang humilata sa kama ng kanyang kwarto. Hinatid nito roon ang kanyang maleta. Oo, sobrang nag-enjoy ako. Ang dami kong nabiling magagandang damit na ipapadala sa mga kapatid ko sa Davao. Salamat sa'yo. Naranasan ko makapag-travel sa abroad. Pangarap ko lang ang ganito noon. Anya. Sabihin mo lang kung saan mo pa gustong pumunta. Gusto kong pumunta sa South Korea at Japan. Napaupo sa kama na wika niya. Next time ulit, ipapasyal kita. Basta stable na ang health mo. Healthy na ako, sabi ng OB. Good, pero magpahinga ka muna. Pupunta ako sa office at may pipirmahang papeles. Anito pagkuwan. Tumango lamang siya. Kinabukasan ng tanghali ay nagtungo si Kelly sa opisina ni Leon dala ang niluto niyang tanghalian. Subalit si Kendra ang kanyang nadatna na nakaupo sa harap ng lamesa ng CEO. Good afternoon. Nakangiting bati niya sa babae. Natikwas ang isang kilay na sinipat siya nito. Wala rito si Leon, may pinuntahan. Bakit ikaw ang narito? Of course, I'm the general manager. Kapag kinulang sa oras si Leon, ako ang gumagawa sa ibang paperworks niya. May problema ka? Tuluyan siyang lumapit sa babae. Wala naman, curious lang ako. Masama bang magtanong? Mataray rin niyang sabi. Humalokip-kip ang babae. Alam ko na kung sino ka. Ikaw ang babaeng nabuntis ni Leon. Sikreto lang to pero inamin sa akin ni Leon. Meaning may tiwala siya sa akin. I'll tell you the truth, Kelly. Leon doesn't want to marry a woman, and he just wants an heir. Matagal na niyang plano na magbayad ng babae as a surrogate mother. Ang totoo ay nag-volunteer ako, kaso bigla kang dumating. Don't think you're lucky. Kaya ka lang naman nai-spoil ni Leon ay dahil dinadala mo ang tagapagmana niya. At huwag kang umasa na mamahalin ka niya at pakakasalan. Hindi mo ba naisip? Kung talagang balak kang pakasalan ni Leo, dapat noon pa habang walang nakakaalam na may nabuntis siyang babae. Malaking kasiraan kasi sa imahe niya at sa pamilya Guerrero sakaling kumalat ang balitang nakabuntis siya ng babaeng hindi pinakasalan. Palatak ng babae. Natigilan siya at nilamon na ng kirot ang kanyang puso. Napagtanto niya na tama si Kendra. Dapat ay noon pa siya pinakasalan ni Leon kung talagang gusto siya nito. Busy lang si Leon kaya hindi niya ako magawang pakasalan. Giit niya. Tumawa ng pagak si Kendra. Busy? Nakapag-travel nga kayo sa ibang bansa eh. Hindi mo pa kilala si Leon, Kelly. Walang ibang mas mahalaga sa kanya kundi ang magpayaman at patunayan sa kanilang angka na hindi siya inutil. Minsan na kasi siyang minaliit na mga kamag-anak nila kasi hindi siya kasing talino ng kuya niya pagdating sa business at marami siyang failure. He's just skilled at maswerte sa napiling negosyo kaya umangat siya sa lahat ng Guerrero siblings. I'm sure, hindi siya papayag na bigla siyang mababagsak dahil lang sa pregnancy issue. Tuluyan ng nilamon ng pagkadismaya si Kelly at hindi na pinatulan ng babae. Iniwan niya ang pagkaing dala sa kabilang lamesa. Pakisabi na lang kay Leon pagdating niya na dinalhan ko siya ng lunch. Anya, pigil ang emosyon. Pagkuwan ay nagmamadali siyang lumisan. Nang makapasok ng elevator ay saka lamang lumaya ang mabibigat niyang luha. Nang makasakay siya ng kotse ay tinabihan siya ni Renzo sa backseat. Okay ka lang ba, ma'am? Nag-aalalang tanong nito. Paulit-ulit siyang tumango ngunit patuloy na umiiyak. Uwi na tayo. Gumagaralgal ang tinig na sabi niya. Inutusan naman ito ang driver na magmaneho. Pagdating ng bahay ay dumiretso sa hardin si Kelly at doon itinuloy ang pag-iyak. Sinundan pa rin siya ni Renzo. Ano po ang problema, ma'am? Usisa nito. Wala, masama lang ang pakiramdam ko. Anya, lumuklok siya sa bench na merong malaking payong sa gitna ng bilog na lamesa. Tawagan ko na po ba si sir para makauwi? Wag na, magiging okay rin ako mamaya. Sige po, ikukuha ko muna kayo ng tubig. Nagmadaling umalis si Renzo. Tumatawag sa cellphone niya si Leon pero hindi niya magawang sagutin. Maya-maya ay bumalik si Renzo dala ang isang basong tubig at ibinigay sa kanya. Umupo pa ito sa kanyang tabi. Salamat. Anya nang makuha ang baso ng tubig. Mahinhin siyang uminom. Nang hawakan niya ang kanyang cellphone ay may mensaheng pumasok mula sa stepmother niya.
Nagimbal siya nang malamang inatake sa puso ang kanyang ama. Humagulgol na siya. Samantala, nataranta na si Leon nang hindi pa rin sinasagot ni Kelly ang kanyang tawag. Kararating lang niya sa kanyang opisina at si Kendra ang naroon. Anong sinabi mo kay Kelly? Bakit siya umalis, Kendra? Gigil niyang usig sa babae. Sinabi ko lang ang mga consequences sa oras na malaman ng angkan mo tungkol sa pagbubuntis niya. Hindi siya naniniwala. Alam niyang may iba pa itong sinabi kung bakit hindi na siya hinintay ni Kelly. Nag-text ito sa kanya na pupunta roon at sasamahan siyang mag-lunch, pero hindi siya nito hinintay. Hindi ganoon ang dalaga, kaya alam niyang may nangyari. Sinabi ko na sa'yo na huwag kang makikialam, Kendra, di ba? You ruined my plan. Singhal niya sa babae. I'm just protecting your reputation, Leon. Napapatay ang buwelta nito. I'm not asking you to do that. Why are you still heartless, Leon? I'm doing this because I love you. Pero pagdating sa estrangherong babae na nabuntis mo ang rupok mo, nagawa mong mag-cancel ng mahalagang appointment at meeting para lang ibigay ang hiling at luho ni Kelly. Mahal mo na ba siya? Napaluha na ito. Hindi niya ito sinagot at muling tinawagan si Kelly. Leave my office now. Asik niya kay Kendra nang wala pa ring sagot sa tawag niya si Kelly. I will resign. Anito, padabog na umalis. Nagmamadali rin siyang umalis at hindi na inabala ang driver. Nagmaneho siya ng kotse pa uwi. Pagdating ng kanyang bahay ay namataan niya si Kelly sa hardin. Nakaupo sa bench katabi si Renzo, napanay ang hagod ng kamay sa likod ng dalaga. Uminit na ang bumbunan niya sa hindi magandang tanawin. Kelly! Higil niyang tawag habang pasugod sa dalawa. Napatayo naman si Renzo at kaagad na dumistansya sa dalaga. Sir, mabuti dumating na kayo. Sabi ng lalaki. Bugso ng hindi kontroladong emosyon ay nasapak niya sa mukha si Renzo. How dare you touch my wife? Nanggagalaiting asik niya. Hindi na rin napag-isipan ng sinabi. Leon, tama na! Pigil naman ni Kelly nang muli sana niyang susuntukin ng bodyguard nito. Bakit? Masasaktan ka ba kung bubugbugin ko ang lalaking to, ha, Kelly? Ano bang pinagsasasabi mo? Wala kaming ginagawang masama ni Renzo. I'm not blind, Kelly. Hindi na siya pinansin ng dalaga nang tumunog ang cellphone nito. Sinagot nito ang tawag. Maya-maya ay nagmamadali itong umalis at inapura ang driver na magmaneho. Hindi niya nahabol ang mga ito kaya binalingan niya si Renzo. Sir, maniwala kayo. Wala kaming relasyon ni Ma'am Kelly. Dinamayan ko na siya kasi umiiyak siyang lumabas mula sa opisina niyo kanina. Paliwanag ng lalaki. Umiiyak? Bakit? Tanong niya. Bagyang kumalma ang kanyang sistema ng mahimasmasan. Hindi po niya sinabi ang dahilan. Kanina pagdating namin dito, lalo siyang nag-hysterical kasi nalaman niya na inatake sa puso ang tatay niya. Sorry talaga, sir. Naawa lang naman po ako kay ma'am. Natigilan siya nang maisip na maaaring ang may nasabi si Kendra kay Kelly na ikinasama ng loob nito. Fine. I'm sorry, nabigla lang din ako. Ihanda niyo ang kotse. Utos niya rito pagkuwan. Tumalima naman si Renzo at ang kanyang driver. Kaagad siyang lumulan ng kotse at pinusundan ng kotse ang sinakyan ni Kelly. Naabutan naman nila ito sa highway dahil sa traffic. Patungo na sila sa ospital. Naibsan ang kaba ni Kelly nang makumpirma sa doktor na ligtas na ang kanyang ama. Ano po bang nangyari, tita? Tanong niya sa kanyang madrasta nang lumabas ito ng emergency room. Sobrang stress kasi ng papa mo nitong mga nagdaang araw dahil sa nangyari kay Jenny. Ani Jessica. Nakausap ko si Leonardo at pumayag siya na pautangin si Papa ng pera na pambayad sa utang. Yun lang ang solusyong naisip namin para matapos na ang problema at makalaya na si Jenny sa asawa niya. Oo, nakausap na raw ng Papa mo si Leonardo sa phone at pupunta dapat bukas sa opisina ni Mr. Guerrero ang Papa mo. Kaso inatake naman siya sa puso. Ako na po ang kakausap kay Leon, tita. Speaking of Leon, bigla itong dumating kasama si Renzo. Kalmado na ito at laking gulat niya nang bigla siya nitong yakapin. I'm sorry, Kelly. I misunderstood you and Renzo. I thought you two had a secret affair behind my back. Anito. Natigilan siya na mapagtanto na nagselos nga si Leon kay Renzo. Niyaya niya ang binata sa chapel ng ospital upang makapag-usap sila ng maayos. Hindi ako karadkaring babae para hindi makontento sa'yo, Leon. Tanga na ako kung ipagpapalit pa kita sa ibang lalaki. Sabi niya nang makaupo sila sa bench kaharap ng altar. What do you mean? Takang tanong nito. Hinarap naman niya to. Mahal na kita, Leon. Walang gatol niyang pahayag. Kailan pa? Ewan, basta naramdaman ko na lang na mahal na kita.
At nasaktan ako nung sinabi ni Kendra na kaya ini-spoil mo ko ay dahil lang sa bata. At wala ka raw balak na pakasalan ako. Umasa ako na matututuhan mo rin ako mahalin at pakakasalan. Kaya sobrang nadismaya ako. Emosyonal niyang wika. Hinawakan siya nito sa magkabilang kamay. Kelly, I spoil you not just for our baby. Spoiling you is the easy way for me to show how much I value your worth. Inaamin ko na wala akong planong magpakasal at anak lang ang kailangan ko. Pero nagbago ang lahat nung dumating ka. I realized I could be more productive and happy with a woman like you. Siguro kung ibang babae ka, hindi ko to mararamdaman. But you're special, Kelly. Pinamukha mo sa akin na may mas mahalaga pang bagay sa mundo, maliban sa kayamanan. Yun ay ang pagmamahal. I learned to love you since I spent more time with you. Nasaktan ako nang akala ko'y may relasyon kayo ni Renzo. Kaya hindi mo na kita inalok ng kasal, dahil alam kong hindi ka pa ready matali sa isang seryosong relasyon. At ayaw ko ring ipilit ang bagay na hindi pa sigurado. But I really want to marry you, Kelly. Believe me. Masuyang pagtatapat nito. Naghari na ang galak sa puso ni Kelly. Ang tagal ko tong inasam, Leon. Ang malamang mahal mo rin ako. Salamat. Lumuluhang wika niya. Ikinulong naman ito sa mga palad ang kanyang muka at matiim siyang pinakatitigan sa mga mata. I will marry you because I love you, Kelly. Yan ang itatak mo sa isip mo. Paulit-ulit siyang tumango. Nang siilin siya nito ng halik sa mga labi ay sabik niya itong tinugon. Maya-maya ay niyaya siya nito palapit sa altar. Bigla itong lumuhod sa kanyang harapan. Kelly, this is the perfect time to settle down, honey. Will you marry me? Sabi nito habang hawak ang hinubad nitong gintong singsing mula sa hindiliit. Malapad siyang umiti. Oo naman. Pakakasalan kita kahit ngayon din. Ang tagal ko kayang hinintay ang moment na to. Masaya ako na nagtagumpay ako. Napaibig ng isang pobre ang cold-hearted daddy na bilyonaryo. Dahil napakadali mong mahalin, Kelly. Hindi ka pobre. Mayaman ka sa magagandang katangian. Ikaw din ang pinakamagandang babae sa paningin ko. Thank you, Kelly. We'll get married as soon as possible. Tumayo ang binata at isinuot sa palasingsingan niya ang singsing nito. This ring is just temporary. I'll find the most expensive one in my store. Sabi nito. Okay na to, ano ba? Ang dami mo nang nabigay na alahas sa akin eh. Magmumukha na akong pawn shop nito. Para na nga rin ako nagtrabaho sa Saudi nito oh. Natatawang sabi niya. Alahero ang fiancé mo, kaya huwag kang magtaka kung mapupuno ng alahas ang katawan mo. Natawa siya. Tapos matataranta ka kapag nakidnap. Of course, mas mahalaga ka kaysa sa ginto. I will hire the most skilled bodyguards for you. Nako, ang dami mong pagsiselosan yan. Natawa rin ang binata. Hindi na ako magsiselos, basta sa akin ka lang. Sure, iyong-iyo lang ako. Yumapo siya sa binata at muling pinaghinang ang kanilang mga labi. How's your father? Pagkuha na itanong ni Leo nang palabas na sila ng chapel. Okay na si Papa. Nakasurvive pero kailangan na niyang mag-ingat. I just decided, hindi ko na pauutangin ng papa mo. Ako nang magbabayad ng utang niya para makalaya ng kapatid mo. Tutulong din ako para mademanda ang asawa ni Jenny. Salamat, honey. Huli ka ng langit sa akin at sa pamilya ko. Ginawaran niya ng mabilis na halik sa pisngi ang binata. Nang mailipat sa ward ang tatay ni Kelly ay nagpasya na rin silang umuwi. Isang buwan ang nakalipas ay ikinasal din sina Leon at Kelly sa simbahan. Nakarecover din ang papa niya at nabayaran ng utang nito. Nabawi na rin si Jenny. Nakulong naman ang asawa nito na lulong pala sa droga. Tuluyang naging showy at masayahin si Leon nang dumating ang panganay nilang anak na lalaki. Sa iba, medyo masungit siya, pero sa pamilya niya, para siyang maamong tupa. Sino bang mag-aakala na kahit isang bilyonaryo ay kaya rin palang magmahal ng sobra sa isang ordinaryong babae? Patunay lang to na walang pinipili ang pag-ibig. Kaya nitong baguhin ang isang tao at painitin ang pusong kasing lamig ng yelo. In the end, love isn't just about the wedding or grand promises. It's about choosing your partner every single day, kahit sa mga pinakamahirap na panahon. That's when their real story begins. In every moment, they decide to face life together. The end. Kung nagustuhan mo ang istoryang ito, please don't forget to like, comment, and share it with your friends. Your support really makes a difference. Thank you and see you sa ating next story. Keep safe and be blessed.